Pilipinas, ang oras po, 8:33. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Itatama ko lang, it's 6:34. Nagkamali. Sumablay ako sa time check. Ha? Live na live po tayo ngayon. Kayo, obvious ba? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama po ang nagsusolong Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ikalawang araw po sa buwan ng Enero 2024. Aba, welcome back. Nagsasolo po ako hanggang 105 days ang leave ni Attorney Kame. So, medyo may katagalan po na magsusolo ako, pero hahanap po ako ng paraan para may makapartner dito sa ating programa. Pero tonight, ngayong ikalawang araw sa bagong taon, samahan niyo po ako, tatalakayin po natin yung yung tax declaration and real property tax, amilyar, may horas, ano pa ba? Yung binabayaran natin taon-taon na real property tax, para naman po tayo maiwasan natin ang yung mga pangit na epekto ng hindi pagbabayad ng buwis. Dos Kumpanyeras. Ang tanong, ano ba ang pwedeng mangyari sa inyong property kung hindi nababayaran ang amilyar? Yan po ilang beses na nating talakay yung tungkol sa amilyar, pero ngayon, malalaman po natin ano ba yung pwedeng mangyari. Attorney, kailangan ko bang magbayad talaga? Paano kung wala akong pera? Pwede bang saka na lang ito kapag few years from now, ibebenta ko ang property na ito, saka ko na lang pababayaran doon sa buyer, So bahala na siya. Dos Kumpanyeras. Yan po ang tatalakay natin, and syempre kung paano sakasakali man, na yung property ninyo hindi pa na idedeklara, isang unregistered land, hindi pa na idedeklara for tax declaration. Paano po ba pwedeng gawin ninyo para makuhanan nyo ng tax deck? Yung ibang tawag ay tax deck or tax declaration ang inyong unregistered property. Dos Kumpanyeras. Yan po ang tatalakay natin tonight. And syempre, hindi po ito po ay gagawin ko pong 2 weeks, this week and hanggang next week, magbibigay po ako ng papremyo. Bonus, hindi po ito bahagi ng Malakash, but this is a bonus question para po sa inyong lahat, bahagi ng papasko sa mga loyal na tagapakinig. But since wala po akong access sa, sa Facebook, Messenger page, ewan ko kung bakit, wala po akong access sa messenger ng Dos Kumpanyeras. So maari po kayong sumagot doon sa ating bonus question tonight sa aking sa aking page, yung Attorney Rina Seco na page. Doon po kayo magme-message ng inyong sagot. Isa lang muna ang mananalo, but we'll make it 2 weeks, para po medyo matagal-tagal ang ating pagsasama. Extend natin ang papasko, 500 pesos ang mananalo tonight sa makakasagot sa ating bonus question. Again, ito po ay doon sa aking Attorney Rina na Facebook page. Doon po ninyo ipa-private message dahil hindi ko mababasa ang inyong message kung ipapadala nyo sa Dos Kumpanyeras. Nawalan po ako ng access. I don't know why. Hindi ko pa po nare-recover. Dos Kumpanyeras. So, ayan, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi.
At syempre, dahil ngayon ay Enero, umpisa ng taon, ngayon po, nagkukumahog tayo na makapagbayad ng amilyar. Para saan ba ang amilyar? Ito po yung binabayaran natin ng buwis para sa ating property. Ito ay ating tax declaration sa ating property. Ito ay sa lupa't bahay o yung mga improvements sa ating properties including standing crops. Dos Compañeras. So kung meron pong mga tanim na ang tawag doon palay o kaya may mga tanim na mga niyog, no, o kape o kung ano man, wag lang yung wag lang yung marijuana, no. Kapag ka po may mga tanim ang inyong property, ito ay kumikita lalo na. Ito po yung mga tinatawag na yung mga standing crops na binabayaran pa rin po, no? Bilang binabayaran po din po ng real property tax. Dos Compañeras. Ayan. So kaya nga po ano ba yung kahalagahan nitong tax declaration, no? Bakit ba kailangan magbayad ng amilyar o yung real property tax? Yan po itatalakay natin tonight. At syempre, for sure, lalabas na tanong, safe po bang bilhin ang lupa na walang titulo pero may tax deck? No? Ganun ang question, common question ng ating mga tagapakinig. Siyempre, paano makakuha ng tax declaration certificate? Dos Compañeras. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, magandang gabi po muna at siyempre, marami nang bumabati sa atin. Si Restituto Garcia, magandang gabi po sa inyo. Gayon din kay Mara at Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. Happy New Year po sa inyo. Mario Reyes, dyan sa Mabining, Batangas. Goyo Likigan. And syempre, Rolly Duque, nanunood sa atin. Sabi niya, good morning. Nasaan po kayo, Sir Rolly Duque? Magandang gabi din sa iyo. Nanonood sa atin Apolinario Castillo at syempre Eduardo Narvaez. Happy New Year sa inyo. Tita Ami Miraflor Garcia, Violeta Zambrano, gayon din Gael Enriquez, Happy New Year sa iyo. Odette Oxales at syempre si Tita Ami Miraflor Garcia. Maraming salamat din sa iyo at loyal listener natin si Kenneth Arevalo, Boboy Pertos at Mami Belen Rivera. Marami pang nanonood sa atin si Federico Bagisi at aking kabayan si Jinky Parley Andrade at Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, Magdalena Martin at syempre si Ma'am Irene Almodovar. Nanonood din sa atin. Miss Roxanne Costo. So, ito pong mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, ay pwede po kayong sumali sa ating bonus question tonight. May chance ang manalo ng 500 pesos courtesy of, iko-combine ko na din kasi na magdadagdag din naman ako. Isa nating loyal listener at syempre from my personal fund. So, yun. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Pancho Sabordo Jr. Ayan. So, Dos Compañeras. pwede din po kayong magtanong sa DZRH Dos Compañeras pero hindi po sa Messenger. Magtanong po kayo sa wall natin or pwede kayong magtanong sa aking page dahil yun lang po muna ang na-access ko. Ang nababasa ko lang po ng mga questions sa DZRH Dos Compañeras ay bilang comment at syempre nababasa ko din po bilang comment yung message ninyo dito sa DZRH TV 4K live stream at DZRH Facebook Live at DZRH News Television Facebook Live. Mga comments lang po except dun sa page ko na pwede kong mabasa ang inyong question bilang private message. Dos Compañeras. Okay. Magko-commercial na tayo tapos tuloy-tuloy ang ating discussion. Het Del Moro. Tama ba ako? Nakaschedule na tayo for commercial. Okay, magandang gabi po muna kay Danny Boy Pata and Wilmer Dips dyan sa Negros Occidental. Nanonood sa atin via Facebook Live. Si Rowena Atcha, Happy New Year din po sa inyo. And Janlyn Salueta. Ito ba ay aking pinsan? Si Evelyn, si Evelyn Rodelas ba ito? Magandang gabi sa iyo. At syempre si Jocelyn Paco Mayos. Magandang gabi po sa inyo. Marami pang nanonood sa akin. Babatiin ko din ang mga taga Puktoy White Beach. Diyan sa Torrijos, Marinduque. Dahil galing po ako dyan. Noong nakarang araw, kung napapansin nyo, gumanda ang kulay ko ngayon. Nagkaroon ako ng buhay. Dos Compañeras. Ayun.
si Ma'am Violeta Zambrano nagbayad na noong December 2023. Bakit daw ayaw nilang tanggapin ang bayad ko sa 2024? Actually, ma'am, pwede po kayong mag-advance. Nakalagay po kasi sa local government code na yung mga local government units ay binibigyan ng kapangyarihan na magbigay ng discount para sa mas maagang nagbabayad ng amilyar. Kaya Ate Lily Baradi and Ate Ching Elag, kailangang bayaran na ninyo ang real property tax o amilyar ng mga lupa ni nanay at ni tatay. Kasi po hanggang 20% kung nagbayad kayo noong Disyembre. Kung nagbayad or magbabayad pa lang kayo ngayong Enero, i-check nyo po ang ordinansa na umiiral sa inyong local government unit, sa inyong munisipyo or syudad, kung hanggang kailan, kung hanggang magkano ang binibigay na diskwento ngayong Enero. Ibig pong sabihin, for the entire 2024, babayaran ninyo, may discount kayo, kagaya ng ginawa ni Tita Sita Arevalo. Now, sa Quezon City, alam ko, hanggang 15% ang discount kapag magbabayad kayo ngayong Enero. Sa ibang lugar, I think in Paranaque, ay 15% din ang binibigay nilang discount kung, I don't know kung hanggang anong petsa, yung inaalaw nila. Dos Compañeras. Although kung hanggang Marso Marso po kayo magbabayad, wala na pong discount pero wala naman kayong penalty na mababayaran. Kapag late po, magkakaroon ng mga penalties. Dos Compañeras. Ano ang danger, attorney? Ano ang danger, Pars or Mars, kapag hindi ka nagbayad ng amilyar, Ano ang pwedeng mangyari sa iyo? Hanggang 36 months po, pwede ang inyong palugit, para magbayad, iseta lang inyong amilyar. Kapag lumagpas ng 36 months, meron na kayong notice of delinquency na matatanggap mula sa inyong local government unit, mula sa municipal assessor's office. At kapag dinedma pa ninyo yan, maaari pong isubasta ang inyong property, ibenta, para po isettle ang inyong buwis. In short, maaari pong mawala ang property ninyo. Dos Compañeras. Ayan. So, in essence, yan po ang ating talakayan tonight. So at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Peter Lynn Sanchez, magandang gabi sa iyo dyan sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. At yung mga iba pang nanonood sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, Happy New Year. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. My name is Attorney Cam. Nagsasolo po ako, Attorney Rina Seco. Dito lang po sa DZRH. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Nagsusolo pa rin Attorney Rina Seco hanggang 7:30 ng gabi. At tinatalakay po natin kung ano ang maaring mangyari sa inyong property kung sakasakaling hindi ninyo babayaran ang amilyar. Mejores real property tax. Iisa lang po ang ibig sabihin nun. Ayan. So, kanina, binanggit na natin na you have 36 months to settle your arrears, yung pagkakautang po ninyo sa amilyar. May question dito. Si Mirna R.J. Castillo, sabi niyang ganun. Ilalapit ko lang ang aking cellphone dahil hindi ko mabasa. Sabi ni Ma'am Mirna, question niya sa DZRH Dos Compañeras na bilang comment. Sabi niya, ask ko lang po, 12 years na hindi kami nakabayad sa buwis. Paano, may penalty na ba? So ano pong buwis ang tinutukoy ninyo? Kasi napakarami pong buwis sa property. Maari po sakasakali kung ito ay donated sa inyo, syempre donor's tax. Ang nagbabayad po ng donor's tax ay yung nagbigay. Kung halimbawa naman ay capital gains tax, ibig sabihin nagkaroon ng bentahan, binili ninyo ang property, at sa inyong kasunduan. Although generally po kasi, kung wala kayong kasunduan kung sino ang magbabayad ng capital gains tax, ang magbabayad ay ang nag-gain. Sino yung nag-gain? Yun pong nagbenta. Ngayon, kung halimbawa ang kasunduan ninyo, si buyer ang magbabayad ng capital gains tax, kaya medyo ibinaba ang presyo, delikado po kayo, Bakit?
kasi po napakalaki ng penalties, no, and interest sa hindi pagbabayad ng capital gains tax and donors tax. Dos Compañeras. Ang sinasabi po kasi ng batas, within 30 days from the transaction ay dapat na mabayaran ninyo ang capital gains tax, gayon din ang donors tax kung halimbawa ito ay donated. Now, iba pa pang usapin yung documentary stamp tax. Bakit? No? It has to be paid, no, sa loob ng within the 5th day of the following month. Ibig sabihin, kung may transaction kayo ngayong Enero, dapat mabayaran ninyo on or before Feb 5, 2024. Pero ito pong amilyar na pinag-uusapan natin na kasi hindi naman specific kung anong buwis yung sinabi ni Ma'am Mirna Castillo. Dapat po ito ay tingnan po ninyo sa local government unit, depende po yan kasi sa sipag ng municipal assessor. Kasi kapag umabot ng 3 taon na hindi ninyo nababayaran, yan po ay maaaring isubasta. Of course, may pinagdadaan ng pamproseso, pero maaari na po itong isubasta at ibebenta ito para ibayad doon sa inyong pagkakautang. Ngayon, after na maisubasta, binibigyan lamang po kayo ng 1 taon para i-redeem or tubusin ang property para mabalik sa inyo. Pero syempre, babayaran po ninyo yung buwis, yung expenses at yung lahat ng mga nagastos at kung magkano napagbentahan yan. Dos Compañeras. Laki-laki po ng magagastos. By the way, doon po sa loob ng 36 months na palugit na ibinibigay ng batas, meron po yang 2%, no? Meron po yang 2% na penalty kada buwan, no? Ang tanong, attorney, magkano po ba ang binabayaran na amilyar, no? Depende po sa value, pero ito po ay porsyento. Kapag ka po sa mga lalawigan, pinapayagan po ng isinasaad po ng local government code na 1% or 1% para sa mga provinces at 2% for cities and municipalities within Metro Manila. Ibig pong sabihin, mas malaki dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. Dos Compañeras. Kaya naman sa bonus question na ilang porsyento ng halaga ng property ang binabayarang amilyar? Yan po ang i-message ninyo sa akin sa Attorney Rina page, Attorney Rina second na page, at doon po ako kukuha. Pasensyahan nyo na, doon ko lang po na-access yung messenger. The rest, yung sa Dos Compañeras, nawalan po ako ng access. Yan. Dos Compañeras. Ang sinasabi ni Ma'am Grace Recta, 20% ang basic real property, 20% discount ang basic real property tax sa lawag when paid before the first quarter of the year. Mas mahaba ang palugit na ibinibigay dyan sa lawag. Sa iba pong lugar, like sa Paranaque, sa Parañaque, 20% kapag nagbayad ka ng Disyembre. Kapag Enero na, ay mas maliit na po ang discount na ibinibigay ng local government unit. Dos Compañeras. Sabi ni Kenneth Arevalo, ay sagot na! Sayang ang chance manalo! Oo, nandun po sa aking page. Syempre, dapat nakikita ko. Para makasend yata kayo, dapat nakafollow kayo din sa akin. No? So, doon po, sumasagot din naman ako doon ng mga questions. In fact, since marami po sa inyo ay nagme-message sa akin doon, madalas doon ako kumukuha ng mga paunang questions na sinasagot dito sa ating programa. So, yung mga nakikinig sa atin dyan, ang question natin ay ilang porsyento ng halaga ng property ang binabayarang amilyar? Dos Compañeras. Ayan. So, again, ito pong bakit ba importante na mabayaran natin ang ating amilyar o real property tax, Kapag po kasi halimbawa ikaw ay unregistered ang property mo, kakailanganin mo pa rin, ang magpakita ng tax declaration or tax declaration certificate, kapag ikaw ay nag-apply ng titulo ng property, whether it is via patent or administrative titling or if you go to court, kakailanganin pong maipakita mo na ikaw ay nagbabayad ng amilyar taon-taon.
taon. Dos Compañeras. In fact, hindi lang enough na meron kang tax declaration certificate, no? Kailangan ay updated ang inyong pagbabayad dahil requirement po yun kapag ka ikaw ay magpaparehistro ng iyong property. Or kahit pa, ikaw ay bumili ka ng property at ikaw ay magpapa-change or anong tawag doon? Papalipat na, no? Transfer ng title sa iyong pangalan. Ayan. Napaka-importante po ng tax declaration or tax or pagbabayad ng amilyar o real property tax. Dos Compañeras. Yan. So ito po ay binabayaran, ini-issue po ng document, no? Itong tax declaration of real property ay ini-issue doon sa or pinaprocess natin sa provincial, city or municipal assessor. Dahil ito pong mga dokumentong ito, no, yung sa tax deck, nandoon po yung mga relevant na information about dun sa inyong property, gayon din yung mga improvements, at saka syempre yung assessed value ng property. Meron ako nakikita nakasagot ng 15%. Aba, wala pong ganoon. Hindi po 15% ang real property tax, no? Hindi nakikinig. Kuya Mario Manuba, magandang gabi sa yan. Of course, Joseph Abalos and Rudy Palma. Okay, now, again, ang real property tax po ay kapag ka sa probinsya, no, in the provinces ay 1% of the total assessed value o kaya naman ay 2% kung nasa national capital region. It is locally collected. Magkaiba po, again, no? Magkaiba po yung real property tax sa ibang uri ng buwis na ipinapataw sa ating property. Sa real property tax o milyar o mejores, kahit wala kang transaksyon, basta may lupa ka, kailangan mong magbayad ng buwis. Dos Compañeras. Ayan. So, annually po or taon-taon na binabayaran ang buwis. Now, ang real property tax. Now, alin ba, bakit ba kailangan, no, na bayaran ito, no? Ito ba ay conclusive or patunay ba na ikaw na ang nagmamay-ari ng property kapag ka ikaw ay nagbabayad ng amilyar? Ang sinasabi po ng Supreme Court sa napakarami ng kaso, hindi naman siya conclusive proof of ownership. Pero hindi siya, or indication po ito ng iyong claim sa property. Especially kapag ka ang inyong pagbabayad ng amilyar taon-taon ay coupled with possession. Anong ibig sabihin nito? Kayo ang naka-occupy sa property, binabayaran pa ninyo ng buwis. Aba later on, no? Kung ito ay unregistered, walang titulo kahit kaninong tao, no? Walang titulo na issued kahit kaninong tao. And you have been in possession, ibig sabihin, kiniklaim ninyo ang property bilang may-ari. Mayroon tayong tinatawag na ocean possession, open continuous, tuloy-tuloy, hayagan, lantaran ang inyong pag-kiklaim sa property. Later on, pwede po kayong mag-apply for titling. Dos Compañeras. Ang sinasabi po ng bagong batas, kapag ka ikaw ay in possession or in possession of a property in the concept of an owner for at least 20 years, no? Umabot ka sa 20 taon at ito ay unregistered land, alienable and disposable as certified by the CENRO or Community DNR. Under ng DNR, ay pwede ka na pong mag-apply for titling. No? Meron po tayong administrative titling, ibig sabihin dadaan lang kayo sa DNR o kaya naman ay pupunta kayo sa korte para magsampa ng petisyon para mapatituluhan ang property na inaangkin ninyo. Dos Compañeras. Again, bagaman at hindi siya conclusive proof of ownership, this is a prima facie evidence of ownership. Ibig sabihin, pinapakita nito na may interest ka nga sa property, no? Na inaangkin mo nga ang property na ito, especially makakatulong if you have been in possession of the property in the concept of an owner. Dos Compañeras. Ang itinatanong po natin sa ating bonus question ay magkano? Hindi po discount kundi magkano
ang amilyar na binabayaran. Ilang porsyento ba ito? No? Hindi po 20%. Yung 20% yun yung pinakamalaking discount na ibinibigay, no? Sa ilalim ng local government code. Ayan. At depende pa rin, no? Again, depende pa rin kung magkano ang isinasaad ng local ordinance na ipinasa ng konseho ng lugar. Dos Compañeras. Ayan. Now, pag-usapan natin yung ibang mga questions kasi may rami na pala tayong mga marami na pala tayong mga sumasagot at mga questions. Ito, si Maria Estela Ronquillo. Good evening po, Attorney Rina. Kapag po condominium units o ownership, kailangan pa din po bang magbayad ng amilyar? Yes po. No? Ang mga condominium units ay binabayaran pa rin ng amilyar taon-taon. Yung unit, at the same time, yung mga common areas, no? Yung lobby, yung hallway, yung parking, parking is part of your, kasama pa rin po yan sa babayaran ninyo. No? Dos Compañeras. Ang binabayaran po natin, again, magkaiba po yung lupa, plain lupa, iba pa rin po yung sa improvement, saka yung mga standing crops, no? Ganun po katuso ang gobyerno. Lahat binabayaran ng buwis, no? Dos Compañeras. Now, pinapayagan naman po yung installment, ibig sabihin quarterly po ang pagbabayad. Yan. So, again, no, isa po sa pinaka mahirap na epekto or pinakapangit na epekto ng hindi pagbabayad ng amilyar regularly is that other than tumataas ang penalty, ay malaki rin po ang tsansa na mawalan kayo ng property dahil isusubasta po ito ng gobyerno. Dos Compañeras. Kaya yung mga iba, di ba, ang ginagawa, yung mga tuso na government officials, hindi ko naman lahat. Yung tuso lang, bato-bato sa langit, ang tamaan ay guilty. Yan. Di ba, ang ginagawa ng iba, no? Naiipit ang mga property owners, lalo na yung mga interested doon sa property. Ay, magandang lupa ito, babantayan ko ito, baka hindi ito binabayaran. Di ba? O sige, magpapanotice of realty tax delinquency. Pagkatapos nun, hindi pa rin nababayaran, magigipit na si owner, isusubasta, bibilhin nitong may pera, no? Kasi nga, nagipit na. So, bibilhin sa mas murang halaga. At pagdating ng araw, dahil wala pa rin perang pambayad ng buwis at lumaki na ng lumaki, no? Ang babayaran, hindi na kukuha ng owner. Hindi na nare-redeem ng owner. Kaya ayun, nawala na ng property, itong real property owner sana. Alam na alam yan ni Miss Jinky Porley Andrade. Dos Compañeras. Dahil maraming politiko ang gumagawa po nito. Kaya yung ibang mga politiko, napakarami ng lupa, no? 'Di ba? Although hindi lang naman politiko, marami din yung mga may pera at medyo swapang, no? Ganon ang mga nangyayari. But of course, no? Karapatan, obligasyon, kapangyarihan po ng gobyerno na isubasta ang inyong property kung hindi po ninyo ito nababayaran. Subject lang of course sa proseso, may posting of notices, publication, and of course yung public auction at tapos yung redemption period. Yan. Okay. Merong question dito. Attorney, paano naman kumuha ng tax declaration ng isang unregistered land? No? Yun yung question. Kailangan po ninyo yung una, may affidavit of land ownership and possession. Ikaw mismo na nagmamay-ari, nag-aangkin ito ng property na isang unregistered na lupain. Maggagawa ka ng affidavit, no? Sasabihin mo na, ako po ang may-ari nito at ako ang nako-occupy sa property nito for a period of say 20 years dahil requirement po ng batas na naka 20 years ka na. Dos Compañeras. Kung ikaw ay magpapatitulo. Pero hindi necessary na 20 years kung ikaw ay mag-a-apply lang ng tax declaration. Dos Compañeras. Of course, kailangan kaibigan ninyo ang kapitbahay. Ma'am Christina Perhis, kumusta ang application mo? Yan, bakit? Kasi meron pong tinatawag na affidavit of adjoining owners.
no? Sinasabi doon na, ay, ako po yung katabing lote niyan, siya po talaga yan, ang may-ari ng property na yan. Kapitbahay ko po yan si Tarpolano, ano ba yung pangalan niya? Si Het Del Moro, halimbawa, no? Sunod na kailangan po ninyo, barangay certification na kayo nga ang nakatira o may-ari ng lupa na ina-applyan ninyo ng tax declaration. No? Kasi wala namang ibang nakakakilala sa inyo maliban sa inyong kapitbahay, diba? Makakapagsabi ninyo na nga po yung lupa niya yan, no? Si Het Del Moro na nga po ang may-ari niyan. So pati yung barangay magbibigay or hihingan din po ninyo ng certification dahil iniisip natin na dahil sila yung taga-barangay, sila yung mga opisyal ng barangay, sila nakakaalam, nakakakilala sa kanilang mga constituents. Dos Compañeras. Ang next na kailangan ninyo, syempre yung patunay ng pinag-uugatan ng inyong pagmamay-ari. Paano nyo ba na-acquire ang property na inaangkin ninyo at gusto ninyong i-declare for tax purposes? Ito ba ay minana ninyo? Nasaan ang EJS or extrajudicial settlement of estate or judicial settlement of estate? O kaya naman ito ba ay i-donate sa inyo? Nasaan ang valid deed of donation? Ito ba ay binili ninyo? Nasaan ang deed of sale or deed of absolute sale? Or meron ba kayong transfer of rights or waiver of rights? So in essence, yung pinag-uugatan ng pagmamay-ari ninyo, katibayan na kayo nga ang nagmamay-ari na nito, ay kasama sa mga kailangan ninyong dokumento. Dos Compañeras. Siyempre, hindi mawawala ang sketch plan at meron din dapat na certification. Usually, mas mabilis na ngayon. Hindi na kailangan ng separate na certificate. Itinatatak na lang o sinicertify na lang doon sa mismong sketch plan na nakalagay doon, alienable and disposable ang property na ito. Kasi, di ba, 52, if I'm not mistaken, 52% ng buong Pilipinas ang nagmamay-ari po ay ang estado, no? 48% lang po ang pinagmamay-arian ng mga pribadong individual. Ayan, malaki-laki pa po ang maaari nating maangkin sa mga susunod na panahon kapag ito ay na-declare na alienable and disposable. Dos Compañeras. At syempre, sworn statement, meron pong form kasi ang city assessors or city or municipal or provincial assessors office kung saan kayo nagdi-declare ng property. Nakalagay po doon kung magkano ba ang value ng property. At saka syempre yung mga detalye. Nandun din po yung mga meets and bounds, yung mga boundaries at gaano yung kalaki yung sukat ng inyong property. At syempre, yung detalye ng may-ari. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Tita Mimi Arilio. At syempre, ito yung last, no? Valid ID. Ang hindi ko maintindihan, bakit yung mga local government units, ang local assessor, nire-require pa din yung sedula. 'Di ba? Hindi naman siya katibayan ng hindi siya proof, of identification, hindi siya matibay na proof of identification kasi kahit sino pwede naman kumuha ng ng sedula. So, kailangan daw po ng sedula at of course, government issued ID. So, may silbi pa rin po yung sedula na kinukuha natin. Magkano ba ang sedula ngayon, Pars? Depende, hindi ko alam Hindi na ako kumuha ng sedula Papakuha pa lang ako for this year. Dos Compañeras. So, yun po ang mga kailangan natin kapag kukuha tayo or i-declare natin ang ating property for tax purposes. So again, affidavit of land ownership and possession, affidavit ng ating kapitbahay, yung adjoining owner, no? Barangay certification, sinasabi, kilala ko yan si Rina Seco at siya ang nagmamay-ari ng property na yan na nakatayo dito sa aming barangay or situated dito sa aming barangay, yung waiver of rights or yung anumang dokumento na nagpapatunay na ikaw nga ang nagmamay-ari ng property, and of course yung form, yung sworn statement. Huwag po kayong magdadaya dun sa sa sworn statement, yung form, kahit form lang po yun, ay pwede po yung maging basihan ng criminal action, kaya wag po ninyong dadayain. Dos Compañeras. And syempre, valid ID. Ang sabi ni Ma'am Zambrano, Ma'am Violeta Zambrano, 20 pesos daw sa Laguna yung sedula. Yan. Pinagkakitaan din kasi ng LGU yung sedula. Opo, no, kailangan din ng LGU yung ang pera. Kasi syempre,
pandagdag po, especially no, yung Special Education Fund, no, para sa ating mga mag-aaral sa pribadong sa pampublikong paaralan, nanggagaling pa rin po diyan. May suporta po kasi ang LGU sa ating mga eskwelahan. Dos Compañeras. Yan. Again, meron po tayong bonus question. Isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Sa ating bonus question, ilang porsyento ng halaga ng property ang binabayarang amilyar. Sa akin po munang page kayo, Attorney Rina Seco page, magpa-private message dahil hindi ko pa po na-access ang Dos Compañeras. Ayan. So, dyan po pwede kayong magpadala. Ayan. May question dito, si May. Hi po, Attorney, kung agricultural land na untitled, only tax deck lang, pwede ba yung lagyan ng should be divided into heirs? Yung lupa is binabayaran ng father-in-law ko ng 30 years. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, hindi ko maintindihan. So, ibig pong sabihin, ito magiging subject ng manahan. Kahit wala pong ganong dokumento na should be divided into heirs. No? Kapag ka po namatay yung father-in-law ninyo, ang maghahati-hati po nito yung kanyang mga tagapagmana. Siyempre, hindi kayo yun. Hindi kayo kasali doon. Yung asawa po ninyo ang magmamana or compulsory heir ng inyong father-in-law. Kasama doon ang inyong mother-in-law kung buhay pa siya at ang mga kapatid ng mister ninyo. Ano? At saka yung kung halimbawa may namatay na kapatid ang mister ninyo, yung mga pamangkin ninyo doon, yung anak nung namatay, yun po ang maghahati-hati. Of course, per star piece, kung halimbawa ito ay yung mga pamangkinan ninyo, ay yung mga apo nung namatay, o kaya ay per capita kung yung mga original, yung mga anak po ng inyong father-in-law. Yan. Dos Compañeras. Merong question din po dito, si Carmen. Attorney, ang tatay ko po ay nangangalaga po ng property. Bale, mahigit 40 years na. Ang tanong ko po, sana ano ba ang karapatan o meron ba siyang karapatan? Malapit na po mag 70 years old ang tatay ko. Ano pong ibig sabihin karapatan sa property? Kung siya po ay tagapangalaga, empleyado ng kanyang may-ari ng property, wala po siyang karapatan doon. Ang tanging karapatan lang niya ay sweldo batay sa naging arrangement nila ng may-ari. Now, kung halimbawa sinasabi ninyo ay ito ay leasehold agreement, no? Ano ba yung leasehold, no? Sa ilalim po ng batas, meron kasi tayong tinatawag dating tenancy. Tinanggal na po ito ng CARP. So, nangyari na po yung leasehold agreement kung saan, no, meron pong siniset ang darab na specific na renta doon sa property at yun ang ibinabaya doon sa may-ari ng lupa. Ngayon, kung tatanggalin o ibibenta ng may-ari ang property, dapat po ay kayo muna or siya muna ang ma-offeran ng lupa na ito na ibinibenta. Now, kung halimbawa magre-retire na ang tatay mo, no, maaring isa sa inyo, no, na may kakayanan at nagsasaka din ang maaring humalili o sumalo sa tenancy agreement ninyo. Pero yung porsyento na like for example, dapat mabigyan ka ng ganitong porsyento ng lupa, wala pong ganong karapatan. Dos Compañeras. Kung sakali naman madi-displace kayo na wala naman kayong kasalanan o yung tatay mo walang kasalanan, no? Meron pong tinatawag na compensation, disturbance compensation na halaga ng anong tawag doon? 5 beses na katumbas ng naging average na ang tawag doon na kita sa property sa loob ng 5 taon. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, G. Almoguera, gayon din kay Rome Asuncion, kay Maria Estela Ronquillo at kay Zen Hamilia Abetria at syempre maraming iba pa. Si Geraldine Lopez, yon. Ito, si Geraldine Lopez, may question dito. Medyo may kahabaan. Magko-commercial tayo, tapos during the break, babasahin ko po ito para mas madali kong masagot para sa inyo. Ito, may question si Ria Santos. Ano po ang magandang gawin ko, attorney? Dahil yung lupa, agricultural land na nakapangalan sa tatay ko, ang tax deck, inaangkin po ng uncle ko. Binili daw po niya
sa tatay ko nung nabubuhay pa ito. Pero wala naman po silang kasulatan. Dos Compañeras. Ang tanong, may kasulatan o wala? Ang tanong, binili ba talaga? O angkin lang, gawa-gawa lang. Kasi kung binili talaga ito, ay dapat pong i-honor ninyo ang bentahan. Kung walang kasulatan, ang buyer po ay maaring magsampa ng petisyon sa korte, no? Para mag-execute para ihilingin sa korte na ipag-utos sa inyo mga tagapagmana na mag-execute ng registrable document para naman maipalipat sa kanya ang titulo ng property. Ngayon, kung ito ay hindi naman totoo at gawa-gawa lang ng uncle nyo na binili niya ang property, abay, mas maganda na patituluhan na ninyo ang property, pero kailangan pa rin pong dumaan sa settlement of estate bilang ito ay, sinasabi ninyo, patay na ang tatay ninyo. Therefore, mana na ito, so kailangan po ninyong isettle kayong mga compulsory heirs ng tatay ninyo. Dos Compañeras. Marami pa po tayong mga question. Joan Malapote Labaw, magandang gabi sa iyo, and of course, yung mga iba pang nanonood sa atin. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras, and of course, pipili na po ako ng isang mananalo ng 500 pesos para sa ating bonus question tonight. Handog na pamasko ni Attorney Rina at ng isang generous sponsor. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Miss Gemaline Nabos Cruzado, magbabalik pa tayo. Ilan po muna mga paalala? Nagsusolo pong panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasolong panyara ng bayan, Attorney Rina. Second, of course, we have a bonus question. Kapag ka naman nagsagot kayo, ay i-follow nyo na din. Diba? I-follow nyo na din para if ever, mas madali kayong makaka-message na. Yan. So, ang bonus question natin ay ilang porsyento po ba? No, dapat kompleto. Ilang porsyento ba ng inyong property ang binabayarang amilyar, no? So, magkaiba po yan sa National Capital Region, magkaiba po din sa probinsya, sa lalawigan. Magandang gabi sa iyo, Renny Boy Seco. Ito'y pamangkin ko sa pinsan eh. Magandang gabi sa iyo. And syempre, may question kasi dito, nag-promise ako kay Geraldine Lopez na sasagutin ko yung question niya. 12 years na daw hindi nakakabayad. Irrelevant po yung ibang mahabang narration doon kasi na-aksidente kung pwede daw bang makiusap, no? I don't know kung pwedeng makiusap. Kaya lang kasi applicable lang ito kapag may mga tinatawag na condonation. Pero usually wala namang condonation ang mga ganito eh. Ang maganda lang po ay mabayaran ninyo ng utay-utay o paunti-unti kasi meron naman tayong tinatawag na installment, no? Installment payment sa amilyar, no? Mas maganda po 'yun kaysa po pabayaan natin na masubasta yung ating property. So Ma'am Geraldine Lopez, sana po ay gumaling na ang inyong kapatid na disgrasya at yung nakadisgrasya, ibang usapin po 'yun. Kailangan po ninyo silang kasuhan. Ayun. Gandang gabi din po sa iyo, Ginoong Hill Acampo. Kenneth Arevalo, maraming salamat sa inyo nag-explain na kung saan dapat dapat ipadala yung message. Si Dea Austria, ang question niya, ilang percent daw ba ang babayaran sa transfer tax? At nalimutan ko lang yung isa pang tax na babayaran. Actually, ang binabayaran po natin, other than yung donor's tax o kaya ay capital gains tax, no? Ang binabayaran po natin ay yung documentary stamp tax na 1.5%, no? Ang transfer, basta ang total po na babayaran ninyo, mga 9.5%. Kung kayo ay may transaction sa property na merong transfer of ownership. Yun, kapag ka po gano'n. Dos Compañeras. Kasi 0.75% po yung gano'n. So, depende po sa location ng inyong property na mga around 9.5% ang babayaran niyo in total, no? Kapag kayo ay nagpapalipat ng title sa inyong property. Okay, may question pa dito. Meron daw binibenta na rights lang at walang tax declaration. Parang mahirap po ano pong karapatan niya na magbenta ng rights kung wala man lang siyang tax declaration or naka-declare po ba sa ibang tao. Pero mas maganda kung ang katransaction ninyo yung nakapangalan or pinangalanan doon sa tax declaration. Kung rights lang, anong rights? Anong pinag-uugatan niya? No? Mahirap po. Wag po ninyong bibilihin kapag kaganyan. May question din dito si Magdalena Martin tungkol sa babayaran daw kung magkaiba pa raw ba yung babayaran sa lupa at saka yung sa bahay. Actually, yung mga improvements po, yung
pinatayong structure, building doon sa property, iba pa pong usapin yun, no? Iba pong usapin ng amilyar yung lupa mismo. So magkaiba po sila. Dos Compañeras. Actually, kung may mga machineries doon sa lugar, doon sa property niyo, kasama rin po yun sa binabayaran ninyo na real property tax. Dos Compañeras. But syempre, kung may bahay kayo, marami kayong mga gamit, TV, ref, naka-aircon ng property, ang bahay ninyo, hindi na po kasama yung aircon, TV, ref, at kung ano-ano pang mga gamit. Just the bahay. Magkaiba po yung tax declaration para sa lupa, iba rin po yung tax declaration para sa mga improvements and standing crops. Ayan. Pwede po bang mag-file ng tax declaration kung rights lang ang hawak? Depende. Anong rights po ba ang pinag-uugatan? No? Ito pong rights na ba ito ay may may chance na maging may-ari kayo ng property. But of course, kung yung rights dun sa bahay lang, no? Kung opportunity to own, bayaran po ninyo, no? I-declare po ninyo for tax purposes yung bahay, no? O yung improvements doon sa property. Dos Compañeras. Okay, si Marisa, beneficiary po ng CLOA, ang lolo ko. May title na po at may tax declaration na may certificate na din po na full payment sa Land Bank noon pang 2015. Nakatira na po kami dito halos 40 years. Ngayon po ay binabawi po ng may-ari yung lupa at pinapakansel niya po ang mga titulo. Ano po ang habol namin? Actually, medyo mahirap ito, pero meron pong administrative order 2009-03, no? Ang sinasabi po doon, yung petition for cancellation ay meron lamang mga basehan. Unang-una, kung yung retention area ng landowner ay naapektuhan, no? Ibig sabihin, kasi po sa ilalim po ng batas, 5 hektarya ang ini-reserve, ibig sabihin pwedeng i-retain ng may-ari para sa original na may-ari. 3 hektarya kada tagapagmana. So kung halimbawa sa ABC, Mr. ABC, meron siyang 15 hectares na property. Ngayon, karapatan niya na mag-retain ng hanggang sa 5 hektarya. Kung meron siyang mga tagapagmana, let's say 5. So kada isa sa kanila, isa kanyang tagapagmana ay maaari magreserba ng hanggang 3 hektarya. Now, i-compute natin, 3 times ay kulang pa yon. So, maaari po yung maging basehan para sa, halimbawa, na-cover yun, pwede po itong maging basehan ng cancellation ng area, no? Ng pagkasama niya sa CLOA or naging subject ng CARP ang kanyang property. Dos Compañeras. At kapag ka po daw ganito, wala pong expiration or prescription yung karapatan niya na ipakancel ito. Medyo may pagka-weird po yung batas na ito. Hindi masyadong naaral. Dos Compañeras. Okay, meron pa rin okay, si G. Lonesa, ganito po. Ako po ay nakabili ng lupa, may deed of sale. Ngayon po ay na-assign na po sa akin ang amilyar. Yun pala ay 13 years na hindi nababayaran. Nakautang ako dahil napakalaki po ng kailangan bayaran. Nakautang ako dahil ang laki-laki na nga. Pati po capital gain at capital at gain tax. Ano yung capital tax at gain tax, sabi niya. Kaya nakalagay na sa pangalan ko ang tax declaration. Bakit ako ang magbabayad na hindi pa naman ako nakapangalan sa titulo? Yan. Dos Compañeras. Aba. Kung kailan po ba ito nagkabentahan? Iisa lang po yung capital tax at gain tax. Yun po ay tawag doon ay capital gains tax. No? Kung 13 years na ito hindi nababayaran, ano po ba ang naging usapan ninyo? No? Depende po kasi kung ano ang naging usapan ninyo nang nagbenta sa inyo. Pangalawa, granting for the sake of argument. Na sinabi ninyo, usapan namin Kaya lang kasi kayo ang mawawala ng property kung hindi po ninyo babay. Kasi kayo ang bumili, kayo ang sasalo. So salo ninyo ang bayarin dahil yun pong bayarin sa tax ay nakakabit doon sa property kahit pa nailipat na, no, ang title o tax declaration sa inyong pangalan at yung mga na-previous na mga sa bagay, hindi naman kasi maililipat sa inyo ang tax declaration kung hindi settled So ibig sabihin, maaring nabili na ninyo ito, pinabayaan nyo lang, hindi nyo kagad na ilipat. Pagkatapos, hinayaan nyo, tapos ngayon after 13 years kayo nagbabayad, no? Regardless, kayo po kasi ang mawawala ng property kung kayo ang buyer. Kayo ang mawawala ng property kung hindi po ninyo babayaran ang amilyar.
Now, yung capital gains tax, abay, napakalaki po ng babayaran nyo kung 13 years ago nyo pa ito binili, no? Ayun. So, yung pagpapalipat sa inyong titulo, maililipat nyo lang po ang titulo sa inyong pangalan kung na-settle na ninyo ang amilyar. Dos Compañeras. Ay, ang bilis ng oras, naubos na kagad, no? Kukuha na po ako ng winner, pero, no, yan. Ito, nakuha ko. Isa lang ang mananalo tonight. Hanggang next week pa po ito ang ating bonus question, courtesy of myself and a friend na nag-sponsor dahil pasalamat daw niya sa kanyang yung pagaling ng tatay niya. Ayan. Ito si Noni Rivera ang mananalo ng 500 pesos. Miss Noni Rivera or Miss Bako or Mister, ipadala po ang inyong GCash number. Ang mga premyo po ay ipapadala on Saturday. Yan, para isahan lang ang pagsisend, no? So, yung nanalo tonight, sa Saturday po matatanggap ang inyong premyo. Dos Compañeras. Magandang gabi po sa mga taga Bulacan and sa mga taga Quiapo, Nueva Ecija, si Aparato Songgapong, magandang gabi sa iyo, Hilo Campo at maraming iba pa. Yung mga ibang nanood, magandang gabi po sa inyong lahat. Papasadahan ko pero pautang lang ng 1 minuto ha. Magandang gabi po Leonardo Tuble, Beth Santos, Marisol Mercado, Tita Ami Miraflor Garcia, si Fidel Aquino Minda, Angela Stoney Mercado, Rica Macanto, Irene Almodovar, Beto Santos, Federica Bagisa, Geraldine Velasquez, Magdalena Martin, Israel Campos, Wilfredo Sinense, Noni Rivera, Darlene Francisco, Michelle Domerca, Brian Dinero, and Merlinda Francisco, Adrian Lay John, Sayri Salso Ostinero, Ma'am Grace Recta, Rowena Acha, Eleanor Quadra, and of course Danny Boy Pata, gayon din Jinky Parley Andrade, Raimundo Minami and Arnold Reselis, Renz Revilla, Gael Enriquez, Rodney Yusi, and of course si Ronald Tumbaga, si Evelyn Rodelas, and Elmer Parangalan, Esmaelito Fandevilla at maraming iba pa. Magbabalik po tayo bukas sa isa ng episode ng Dos Compañeras. Nakasama ko po tonight, Het Del Moro. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas. I don't know kung sinong kasama, pero susunod po ang Lunas at Lunas Extension. Happy New Year po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang programang Dos Compañeras. Ako pa si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.